pumasok ka sa Viva Max, hindi mo talaga siya pinangarap or trip gawin, but you just, nakita mo siya ng stepping stone for you to earn money. Yes. Earn good money. Yes. Okay. Na ang gagawin ko lang is magpo-portray ng role. Oo. Diba? Correct. So pero I realized nung nagkatagal-tagal parang lalong nagiging parang palala na yung mga ibang projects. Okay. Hanggang sa yung katawan ko na nagsabi na hindi na okay to. Okay. Hindi mo na siya gusto at hindi mo siya gusto in the first place. Yes. Okay. Eto, pwede mo to sagutin, pwedeng hindi Okay. Kumusta ang kitaan sa Viva Max? Mababa pag sa una. Enroll ka na agad? Yes. Kasi okay. ano pa lang naman namin yun yun pa lang yung first launching namin. Bigyan mo naman kami ng range. Okay. Pag ganyang first lang sa'yo. Kasi, before na mag-proceed kami for a movie, pinagsasign kami ng movie contract. Okay. So, may 3 months, may 4 months, and 7 months. Okay. So, yung 3 months na yon, ang makukuha mo lang dun is 50,000 pesos. Per month? Sa loob ng 3 months? Oh, yes. Total na? Oo. Kunyari, etong 3 months na to, nakailang movie ka? Mga 2 o 3. Okay. Kada shoot mo nung isa, 50,000 pesos ang makukuha mo. Pero hindi mo pa nakukuha yun ng buo kasi may 30% pa talaga sa management. Ooh. Wait, kada shooting 50,000? Yes. Fix na yun. Kada isang movie? Kada isang movie, yes. Kada isang movie. Kada isang movie, regardless kung ilang araw nyo shooting. Yes. Oo. Okay. Normally, ilang araw ang shootingan ng ganyan? 7 days to 6 days, kasama na rest day. Okay. Bilis lang pala. So, kung makatatlong movie ka in 3 months, that's 150,000. Yes. Okay. Tapos, nitong medyo pag nakilala ka na, magsasign ulit ng movie contract for 4 months or 7 months. Depende. Depende na sa rating mo. Yes. Tapos doon nag-upgrade yung rates namin. Hanggang sa umabot na kami ng 150 to 200,000. Per movie? Yes, per movie. Okay. Linggo-linggo pa naman naglalabas yan. Yes, every Friday. So, kung talagang ikaw yung mainit, no, pwede kang halos siguro 2 movies a month, no? Yes. So, kung 2 movies, tapos 200, edi 400k din yun, no? Oo, pero grabe yan, puyatan niya Okay lang sa akin. Okay lang sa'yo. Mapuyat ka. Shout out, Viva Max. Umaabot kami ng madaling araw minsan mag-shoot. Baka kailangan nyo ng... Ano bang role lang kaya mo? Syempre, tatanungin sa'yo ng Viva Max, anong role kaya mo? Syempre, tayo lumayo, businessman na manyakis. Kaya mo ganapan yun. Feeling ko. Pwede. Start ka muna sa 20k. Yung mga pang-mafia na manyakis, no? At least business-related pa din, di ba? Pataba-taba ko, sugal-sugal kunyari. Oo. So, mga nakailang movie ka dan, Aba? 13. Ang dami. Ano ba? Oo, 13 in just a year. 1 year. 10 lang napanood mo? Baka late na akong nakapanood sa Viva Max. Late ka na nag-subscribe. Ang alam ko lang parang yung Eva. Actually, yun yung pinaka most view sa akin. Million views yun kasama ko si Angelica. Okay. At dun lalo pumutok yung pangalan ko dahil dun sa Eva na yun. Okay. Parang yung iba, tinatanggal kasi din nila, no? So, mga anong year, 2020? Yes, 2020. Wala. Na ako, late bloomer kasi ako eh. Late bloomer ka na pala. Tsaka nag-research nga lang pala ako. Hindi market research lang. Market research mo lang yan eh. Wala na. Okay, so, kailan balikan natin ngayon, no? So, sabi mo, katawan mo na yung humingi na ayoko na nitong ginagawa. Yes, ayaw na talaga. Ano yun? Can you walk us through ano yung proseso na yun? Parang kalagitnaan yun nung launching sa akin. So, after the launching sa akin sa Viva Max, yung mga kalagitnaan na yung talagang nakikilala na kami. Syempre, ang mga comment na yan sa akin is parang, mag-bold ka na lang, ganyan na lang gawin mo, yung parang ganon. Bakit? Ano bang ginagawa mong iba nun? Wala naman. Kasi nakikita nila yung mga post ko na sexy,
kaya ako nagsisexy dahil nga dun sa character ko, and then ganun yung pinoportray namin. Correct. So parang, ang iniisip ng ibang tao, parang ganun na rin talaga ako in personal. Diba? In correct. person. Yun talaga yung character ko, which is hindi. Gets. So, kumbaga, parang feeling mo, yung Ava Mendez na personal at yung Ava Mendez na character nagpo-portray lang, parang iniisip ng tao, iisa lang yan. Yes, iisa lang. So, ibig sabihin mo naman nagko-comment ito, yung mga nagko-comment sa social media, ganyan. Yes. Okay. Gets. So kung hindi si Ava, hindi ikaw si Ava Mendez na brand, Alright. ano yung nakikita mo pinagkaiba mo kay Ava Mendez na brand? Maliban sa hindi mo talaga to ginagawa ginagawa mo lang to sa trabaho, ano pa yung pinagkaiba ng Ava Mendez brand sa tunay na ikaw? Actually, baka yung Ava ngayon, kung hindi siya artista, baka nasa politics. Ah, talaga? Yes. Oh, okay. Okay. Interesting. Bakit politics? Dahil political dynasty kasi kami sa Isabela. So, na-expose kami. Bata pa lang kami. And that time, my tito was a congressman sa amin. So, halos lahat ng ginagawa niya, ini-educate niya kami sa ganun. Sa pagtulong sa mga ibang tao. And then, parang, yun yung parang in-aim ko na parang gusto ko maging ganito. Pero mahirap pala. Okay. Sinubukan mo mag-politics? Actually, tinanay ko sa amin tumakbo. Dito, homeowners. Takbo ka mo ng homeowners. Start ka dito. Sa amin sa Isabela, nag-try naman ako tumakbo. Okay. Pero hindi ko na natuloy. Kasi that time, kailangan ko na mag-aral dito sa Manila. Ano tinakbo mo? SK? Oo, SK muna. Oh, sayang. NMAX ka na ata sa Matic. Bakit? Boss. Easy ka lang. About NMAX Matic? Hindi kasi yung mga kaibigan ko mahilig mag-NMAX eh. Oo. Siyempre, kailangan mong rumonda agad, iikot ka. Mga ngampanya. Hindi, yung parang susuporta ka sa May mga kabataan. sakyan naman kami. Grabe sakyan. Pinag-NMAX mo naman, Ava Mendez yan, boss. Hindi, yung mga kaibigan ko nga. Hindi ko ma-imagine si Ava. Naka-NMAX. NMAX sa Isabela. Rumorondo sa Isabela. Oh, may liga tayo, mga kaibigan. So ngayon, naisipan mo siya or open ka pa sa kanya in the future? Pwede, no? Open ako in the future. Oh. Actually, kami Kaya nag-start muna ako mag-business to build the connection and network. Ay, importante yan. Yes. Okay. Kami nila, nagpaplano kami mag-politics. Para kasi sa amin, parang nakikita namin sa Pilipinas, may tatlong way para yumaman ka talaga eh. Una, syempre, magiging artista. Influencer. Di ba? Yes. Mabilis ang pera talaga pag sikat ka, di ba? Kaya nagko-content din kami ngayon, no? Di ba? Pangalawa, negosyo. Negosyo. Oo, So, totoo. nagne-negosyo kami. May mga businesses na kami ni Leo. Ito na lang, yung pangatlo na lang yung kulang eh. Politics. Politics. Kwento mo, anong plano? Ayoko, boss. Pag gantong mainit tayo, boss, sa social media. Wag. Ayoko nang magsalita ng mga ganyan. Baka madali tayo ni Makagago, Okay. Attorney Libayan. Okay. Nakita mo na nga. Lumalabas yung ano natin. Basta, din, no? Makagago, Attorney Libayan, kung ano yung mga sinabi ni Paolo, siya lang, opinion niya lang yun. Ganun. Yung kay damay. Bakit ganun? Kala ko ba gusto natin mag-politics para tumulong sa tao? Simulan na sa homeowners muna. Actually, nga. sad to be true, Ah. but the politics is also a business. Ginagawa na lang talagang negosyo. Oh. Ano mo nasabi? Paano mo nasabi? Okay. Tignan niyo pag-election. Okay. Di ba nakita niyo nag-hire sila ng mga influencer? Tama. Para ma-market yung ma-market Oo, sila. ano? Oo. And then pag nanalo, pag nakaupo, hingi ng project. Tapos may lagay, ang padulas. Oh. So parang nagiging negosyo na lang siya. Kasi halos lahat ang nasa loob, sila lang naman din gumagawa ng mga yan eh. Okay. 'Di ba? Yeah. So, at hindi ko nila lahat, pero nangyayari talaga lahat ng mga nasa Mostly. politics nangungurakot. Hindi naman yan secret sa Pilipinas. Correct. Marami. Lantad naman. Marami namang Ganon. Yun ang sekreto ko paano kaya yaman dito. Combo, no? Yung tatlo, no? Tatlo yan eh. Artista, influencer ka, negosyante ka, tapos politika. Tisha. Politics ka pa. Ang Diba? ultimate. Huwag mo kaming kakalimutan, ha? Oo naman. Pag kasi nahit mo na yung dalawa eh. Oo. Papunta na doon sa isa. Mayor, baka naman.
Yorme. Yorme Aba, baka naman. Anong plataforma? Sampalan mo muna kami yung plataforma mo. Okay. Ano? Pasiklaban mo na sila ngayon. Para Pasiklaban mo na kami. Ang plataforma ko. Okay. Kunyari, barangay level muna. Barangay level. Okay, ang plataforma ko sa barangay. Kailangan every Sunday magsusubscribe kayo sa akin. Joke ko. Negosyante. Hindi pwede yan. Negosyante ka mag-isip. Kailangan politika ka na mag-isip. Kailangan mo tumutulong. Hindi kasi yung pinapanood. Pero meron naman akong advocacy. Yeah. Ano? Ang advocacy ko kasi ngayon is helping the single mothers. Okay. And then yung mga bata na may mga tahi dito. Bingot. Yeah, bingot. Oo. Sorry wala akong ibang term na maisip na hindi, ano yung English doon? Cleft something. Yeah. Basta ganun. Okay, bakit yun? Kasi I'm a single mom. Okay. Ngayon ko lang to sasabihin sa inyo sa podcast na to.